Sa buong kasaysayan ay sinasabi na maraming tao ang naging impostor o nagpanggap upang maiwasan ang hindi makatarungang mga tuntunin, at patunay na lamang dito ay ang mahabang listahan ng mga kababaihan na nagbihis na mga panglalaking kasuotan upang lumaban sa digmaan o kaya naman ay makatanggap ng maayos na edukasyon. May mga iba naman naniniwala na kaya naiisip ng mga impostor na kunin ang pagkakakilanlan ng iba sa isip ay upang maging maganda at maayos ang kanilang magiging mga bagong buhay. Subalit may mga ilan din na nagsasabi na ang ilang mga impostor ay pinipili na kunin ang pagkakakilanlan ng ibang tao na mayroon namang nakakatakot na rason, katulad na lamang ng mayroong patong-patong na mga kaso ng pamamaslang upang hindi matuntun at mahuli ay nabubuhay gamit ang pagkakakilanlan ng iba. Mga katinagalog, samahan niyo ako at atin pang mas alamin ang kwento ng mga impostor. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga videong inilalabas ni Tinagalog. Maraming salamat. Si Paul Tagaris. Si Paul Palailogos Tagaris ay isang monghe ng Bietzazin na inangkin na siya ay nagmula sa isang maharlika na pamilya. Ito ay upang malayo sa kanyang asawa. Si Tagaris ay naordinahan bilang isang pare sa simbahan ng Greek Orthodox sa Jerusalem dahil sa likas ang malakas na taglay na karisma at bilang paggalang na din sa kanyang maharlikang pamilyang pinagmulan. Siya ay binigyan ng autoridad na pangunahan ang mga obispo sa Jerusalem. Sa kanyang taglay na autoridad, tinanggal niya ang mga ito at binenta ang kanilang mga kapangyarihan. Binigyan din siya ng kanyang sariling titulo na ang Patriarch of Jerusalem. Bago pa man siya ay arestuhin sa kanyang mga nagawa, ay tumakas na siya at tinungo ang Roma, kung saan ipinakita niya ang kanyang kredensyal sa Papa at ipinahayag sa publiko ang kanyang mga kasalanan at nangako ng kanyang katapatan sa simbahang Katoliko, kung saan siya ay pinatawad at binigyan pa ng titulo na ang Latin Patriarch of Constantinople. Ang kanyang ideya ng panibagong pagpapanggap ay hindi naman nagtagal, sapagkat di katagalan ay nagreklamo ang kanyang bagong diocese tungkol sa mga buwis na ipinapataw nito sa kanila. Sa ikalawang pagkakataon, siya ay tumakas muli at tinungo ang Avignon, kung saan ang nakaupo ay karibal ng Papa at muling humingi ng kapatawaran. Hindi nagtagal, siya ay bumalik sa Constantinople, kung saan siya ay umamin ng kanyang mga kasalanan at sa wakas ay tinalikuran ang Katolisismo. Ang kontesa ng Derenwat ng taong 1857, isang babae na nakilala lamang bilang si Lady Amelia Matilda Mary Tudor Radcliffe, ang nagsabi na siya ay ang apo ng ika-4 na Earl ng Derwentwater. Ito ay pumanaw 120 years na taon na ang nakararaan. Ito ay di umano ay walang tagapagmana. Sinasabi niya na inabandona ng Earl ang kanyang pamilya sa panahon ng paghihimagsik ng mga Jacobite, at hindi totoo ang napabalita na pumanaw na ito. Ang kontesa ay nagbigay ng kompletong family tree upang suportahan ang kanyang paghahabol bilang ang apo at ang tagapagmana. Si Lady Amelia ay nagdala ng mga dokumento, larawan at kahit na nga ang mga alahas ng pamilya upang suportahan ang kanyang pag-angkin sa lupa na pag-aari ng mga tagapangasiwa ng isang ospital. Subalit ang kanyang paghahabol ay hindi kinatigan ng court. Si Lady Amelia ay nagpunta sa press at maraming mangbabasa ang humanga sa kanyang kredibilidad, kung saan marami ang nag-ambag pa ng salapi para sa kanyang layunin. Nang taong 1868 ay pumasok siya sa nasirang mansyon ng mga Derwentwater habang nakasuot ng Royal Irish na regalia. Habang nakasabit ito sa kanyang bewang, ang Sabre of Sires, ay itinaas niya ang bandila ng kanyang pamilya sa ibabaw ng nasirang tore at inilagay ang mga larawan ng pamilya sa dingding. Nang paalisin siya ng ospital, ay nagtayo siya ng kampo sa kalsada sa labas nito na mas umakit ng maraming simpatya at nagsimula siyang mangolekta ng upa. Inauction niya ang kanyang
kanya daw mga ari-arian at mga alagang hayop na pag-aari ng ospital. Ang ospital ay nagdemanda at siya ay pinagmulta ng 500 euro at ang kontesa ay napilitang ibenta ang mga pamana ng kanyang pamilya. Ito ay upang mabayaran ang kanyang pagkakautang. Ayon sa mga estoryador ay nakatitiyak sila na wala pang kontesa ang mga Dirtwater at walang nakaalam kung sino at saan nagmula ang impostor. Napag-alaman din na ang mga heirloom o pamana na ibinenta niya ay peke at ang mga larawan ng pamilya ay ipininta mismo ng nagpapanggap lamang na kontesa, si Martin Gire. Si Martin Gire ay isang magsasaka ng ika-16 na siglo kung saan sinasabi na ang kanyang kwento ay maaaring isa sa pinakatanyag na kwento ng pagpapanggap sa kasaysayan. Ng taong 1548, siya ay inakusahan ng pang-uumit ng kanyang sariling ama at tumakas sa kalagitnaan ng gabi. Sa loob ng 6 na taon, ang kanyang asawa ay naiwang nag-iisa at kahit sa mahabang panahon na siya ay hindi bumalik, ito ay nanatili upang sa kanya ay maghintay. Ito ay dahil hindi pa nito napatutunayan na siya nga ay pumanaw na. Isang araw ay muling nagbalik ang kanyang asawa na si Martin at bagamat napapansin ng ilan na tila ba hindi ito ang dating si Martin, ay naguguluhan ang mga ito sapagkat kamukha nito ang dating Martin sa tindig at pangangatawan at nakikilala naman ito silang lahat. Ang bagong Martin ay masayang namuhay kasama ang kanyang pamilya sa loob ng 3 taon hanggang sa maisip nito na idemanda ang kanyang tiyuhin dahil sa mana na naipasa dito nang siya ay mawala 6 na taon na ang nakararaan. Subalit isang napadaan ang nakapagsabi sa kanyang tiyuhin na ang naghahabla sa kanya ay hindi ang tunay na si Martin sapagkat ang tunay na kanyang pamangkin ay naputulan ng paa. Kaya naman ang Martin sa kanilang harapan ay isa lamang impostor. Sa kanyang narinig, napag-alaman na isang lalaking nagngangalan na Arnaud Dutint na taga kabilang bayan na kamukha ni Martin ang nawala at maaaring nagpapanggap bilang ang kanyang pamangkin. Pagkatapos ng maraming pagpapaliwanag ay nahikayat ng tiyuhin ni Martin sa impostor. Sa paglilitis, ang may bahay ni Martin ay nagbigay ng mga ebidensya laban sa impostor na tila ba may pag-aalinlangan. Isang pagkakataon na ginamit na nagpapanggap na si Martin para hamunin ito na ideklara na siya ay impostor at kusang loob nitong haharapin ang kanyang parusang kamatayan. Nang marinig ito ng may bahay ay nanahimik at hindi na nagawa na hukuman na siya ay hatulan. Ang paglilitis naman ay nagpatuloy at ipinatawag ang 150 mga testigo na ang nagpapakilalang si Martin ay isang impostor. Kaya naman sa kalituhan ng hukom ay hinatulan ng pagkakakulong ng parusang kamatayan. Ang impostor ay mapila sa kaso at ang kanyang tiyuhin at ang kanyang may bahay naman ang inaresto sa kaso ng pagsisinungaling. Sinabi ng impostor na siya ay ang totoong Martin at sinagot ng tama ang lahat ng mga detalye ng kanyang nakaraan na itinanong sa kanya. Nang hukom ay akma na siya na iaabsuelto. Isang lalaki na may kahoy na paa ang dumating at nagsabing siya ay ang tunay na Martin Gire. Bagamat may mga ilang detalye ito na hindi masagot, ay kinilala naman ito ng buong pamilya na siya ang tunay na Martin. Kaya naman si Arnaud Duthill ay nahatulan ng pandaraya at pagkatapos ay ipinagtapat na siya ay ilang beses nang napagkamalang si Gire dahil sa kanilang pagkakahawig. At nang malaman niya na may mana ito na matatanggap, ay sinuhulan ito ang mga tao na nakakikilala sa pamilya upang magbigay sa kanya ng impormasyon. Makalipas ang ilang araw, si Tit ay binitay sa harap ng bahay ni Martin. Si Mary Bainton. Kung nakatira ka sa isang liblib na nayon ng ika-16 na siglo sa Inglaterra at may dumating na isang estranghero na nagsasabing siya ay anak ng isang hari, ikaw ay siguradong kakabahan, lalo na kung ang tinutukoy nito ay ang haring si King Henry VIII. Siya ay kilala sa pagkakaroon ng masamang ugali at pagkahilig sa pag-alis ng ulo ng mga taong nagkakasala sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya nang hindi inaasahang dumating
ang nagngangalang Princess Mary sa isang nayon sa Lincolnshire ay walang sino man ang may sapat na lakas ng loob na hamunin ito at questionin laban naman sa kanyang totoong pagkakakilanlan. Si Prinsesa Mary ay nagpakilala na anak ni King Henry VIII kay Catherine na kanyang unang asawa. Sinabi rin niya na ang tungkol sa isang propesiya na ginawa ng reyna ng France na si Mary na balang araw ay haharap sa matinding paghihirap. Si Prinsesa Mary ay nanghingi ng pera sa mga tao para sa kanyang pagtakas at nagsasabi na siya ay pinabayaan daw ng hari. Pinaniniwalaan na ang mga halagang kanyang natanggap ay hindi naman kalakihan. Ayon sa kwento, bagamat maraming tao ang nakaalam na ang kanilang kaharap ay nagpapanggap lamang na si Prinsesa Mary Tudor at ito ay isang payak na matandang babae na nagngangalang Mary Bainton, ay hinayaan na lamang nila ito para sa kanilang mga pangsariling layunin at interes. Ng taong 1533, siya ay inaresto at binawi ang kanyang pag-angkin sa pagiging maharlika at wala nang narinig pang kwento patungkol sa kanya. Nakalulungkot lamang sapagkat ang propesiya na sinabi ng matandang impostor na ang prinsesa ay haharap sa matinding paghihirap ay nagkatotoo at ito ay tunay na dinanas ng prinsesang si Mary Tudor. Si Jean Calment. Si Jean Calment ay kilala bilang ang pinakamatandang babae sa mundo na pumanaw sa kanyang katandaan sa edad na 122 years old. Ganun pa man sa ginawang pag-iimbestiga ng isang grupo ng mga mananaliksik na Ruso ay napag-alaman na si Jean ay hindi totoo na 122 years old at ang tunay nitong edad ay 79 na taong gulang pa lamang. Ayon sa isang mathematician at isang gerontologist, ang tunay na Jean Calment ay pumanaw ng taong 1934 sa edad na 59. Ang mga mananaliksik ay naniniwala na ang kanyang anak na babae na nagngangalang si Yvonne ay kinuha ang pagkakakilanlan ng kanyang ina upang maiwasan ang pagbabayad ng malaking halaga ng inheritance o ang tax ng pagmamana. Sinasabi din na ang tunay na Jean ay inilibing sa ilalim na pangalan ni Yvonne at ang kanyang sertipiko ng pagkasawi ay inisyu ng walang kumpirmasyon mula sa isang doktor o sa coroner. Kapansin-pansin din na mas bata ang itsura nito kumpara sa edad niya na 122 at ang pagkakahawig nito sa kanyang anak na si Yvonne sa larawan. Kinapanayam ng mga mananaliksik si Jean at siya ay tinanong tungkol sa kanyang kabataan at bagamat marami itong hindi nasagot ay ikinatuwiran nito na ito ay masyado ng napakatagal upang kanya pa na maalala. Ng taong 1977, si Jean ay pumanaw at kanyang iniutos sa kanyang pagpanaw na sirain lahat ng kanyang personal na mga papeles. Sinasabing tanging DNA testing lamang ang makapagpapatunay kung totoong ito ay 122 years old. Subalit wala nang nag-interes na ito ay hukayin pa upang ito ay suriin. Mga katinagalog, alin sa ating listahan ng mga impostor ang talaga namang nakapukaw sa inyong atensyon? Isulat lamang ang inyong sagot sa ilalim upang ito naman po ay sama-sama natin na basahin. At yan ang kwento ng mga impostor. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang makabuluhang mga talakayan. Ito po si Tinagalog at bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! 30 Mine 16, Mr. Globes, Pogi, Terence Bebas, Dawn Marie, Off Kisser, Jade Camp, Rose Faustorila, Rowie Lacerna, Matthew Abang, Randy Redor, at kay JM Intervention. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang iba ko pang channel at FB page na ang Ligalig, Orange and Friends at Modern Facts. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe at peace out.